what's up guys? Welcome back to my channel. So good afternoon po sa ating lahat. So ngayon ay papaliwanag ko sa inyong muli. I-repeat ko lang po yung aking marble gun. Yung tungkol sa aking marble gun, kasi kahapon may nag-react na hindi daw niya maklaro yung video kasi malabo. So ito nga pala guys yung mechanism nitong aking marble gun. So dito natin nilagyan ng 40 pieces na magnet yung nabibili sa Shopee. So nilagay natin, yung in-order natin na magnet is 50 pieces lang, pero yung nailagay lang natin 40. So nakapaikot po yan dyan sa aluminum tube, yung 8mm na aluminum tube. Yun po yung nakapaikot dyan. So nilagyan natin ng super glue bago natin nilagyan ng masking tape para mas matibay, bago natin nilagay sa barrel yung kanyang 20mm na barrel, ay yung kanyang 20mm na PVC. So yan, maglalagay po tayo ng bala guys. So kaliwa po ako pag naglalagay ako ng bala, kasi yung hinahawak ko is yung kanan na kamay pag naghahawak ako ng handle. So ganito lang po tayo maglagay ng bala. Yan, kahit po itagtag natin, hindi po siya malalaglag. Yan, kahit po ganyan natin yan, hindi po nalalaglag yung bala. Maliban na lang kung lakasan talaga natin pag ganyan, laglag po yung bala niyan. So yan, nalaglag po guys. So malakas po yung magnet nito kasi 40 pieces talaga yung nilagay natin para sigurado na hindi basta-basta mahuhulog yung bala niya. Kasi pagka kakaunti lang yung nilalagay na magnet is mahina po yung kapit ng ng kanyang bala. So ngayon guys ay magti-test fire po tayo. So sa mga hindi po nakakaalam, so may nagsasabi sa akin na nung nakaraan, may nagsabi sa akin na kaibigan ko na isa rin sa aking subscriber siguro, na yung ganito daw na ginagawa natin is buga. So magkaiba po yung buga at saka yung marble gun. Ito po ay improvise na baril. Marble gun po ang tawag nito. So ang buga po ay wala po siyang barrel, hindi po siya nilalagyan ng bala, open lang po siya dito. Yun po yung buga. Ito naman guys, yung mga butas na to, may purpose po itong mga butas na to. Hindi lang po basta-basta yan na dinesign, nilagay dyan para po maging design. May purpose po yan, kaya po nandyan yung mga butas na yan. Ang purpose po niyan para po magtatanggal ng init dun sa kanyang tangke, dun sa loob ng tangke, para po magsisingaw siya o i-exit po yung init, yung gas dun sa labas o yung usok. Yun po yung purpose niyan, para po diyan lalabas yung init galing sa tangke, para po puputok. Kasi kung wala tong mga butas na to dito sa kanyang lagayan ng gas, dito sa tangke ng gas, kung wala po yan, hindi po puputok. Kahit punuin po natin ng ng gas, kahit punuin natin ng butane, hindi po puputok talaga yan. So ngayon guys ay magti-test fire po tayo sa layo po na sa layo na mga 5 meters siguro. So wala naman tayong scope. Doon tayo sa loob ng kubo magpipwisto. Yan, doon sa loob ng kubo ko, doon sa may duyan, doon ako pipwisto. Tapos yung papatungan naman natin ng target natin is itong kahoy na to. Dito po natin ilalagay yung target natin. Ito yung tangke ng lighter. So ito po yung magiging target natin.
itong kulay dilaw na to na yung sa lighter. So may laman pa to guys. So ipapatong lang natin dito. Yan. Yan, ipapatong natin dyan. So yun po yung magiging target natin. So dito siguro tayo maglalagay ng camera. Yan. Dito tayo guys maglalagay ng camera. So wala pong mapatungan. So yun guys, ito po yung target natin. So yan. So isiniksi ko na po kasi nalalaglag sa hangin. So stay tuned lang po kayo guys. At pupunta po tayo dun sa ating pagpwistuhan. Tatargetin po natin kung matamaan natin sa 5 meters lang po kasi wala tayong scope guys. Hindi tayo pwede tumarget ng malayuan. So yun guys, kita nyo naman, nakadalawang tira tayo kasi hindi natin matansya yung iron sight. Ito po yung iron sight natin, hindi tayo sanay gumamit. So yan, kita nyo naman, nasa full yung lighter. Yan po, putol yung dulo. Sa ilalim yung tama niya. Yan, tanggal yung dulo ng lighter. So tinamaan natin dito. Okay guys.